Gabi ng Mister. Okay, ngayon naman, ating ngayon itong mga na-compile na UFO sighting sa Pilipinas. Ito yung nakita ko lang sa YouTube and kinompile lang din natin at try nating i-analyze ano nga ba itong mga nakuhang ito, no, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hindi na siya, I think di naman identify yung ibang mga lugar, pero tingnan natin. Okay, tingnan natin mabuti ito. Okay? Mhm. Walang makakapigil. Okay. Aninong gumagalaw, Oo. tinig na mapanglaw. May pinapakita doon. Sa bawat Mhm. hina, kaba ang lulutang. Yun. Ito ang gabi Binilugan. ng misteryo, Mhm. kasama si Naging dalawa. Ryan Wow. sa radyo at Okay. Ito naman sa Pampanga. pintuan ay bubuksan. Ano rin to, no? Nabalita rin to, no? Very controversial. Kasi hindi lang isa nakakita nito. Misteryong balot ng Mhm. takot ating alamin. V-shape siya, V-shape. Ito Okay. ang gabi ng Ano pa sinasabi? Okay, pataas baba raw siya. Mhm. Sa likod ng boses, may matang nagmamasid. Mhm. Bawat pinto So may second witness. bukas, bawat sekreto'y gigis. Second witness. Takot sa dibdib mo, huwag mo nang So dami pala nilang nanonood during that time. dahil sa gabing ito, may kwento kang abangan. Ito ang gabi Talagang pinapakita, ano? ng misteryo, Nagpakita talaga sila dito. kasama si Ray, si Bay, Pero of course, hindi hindi pa rin conclusive kung ito man ay alien ship, ano. Pero ang sinasabi rito ng mga taga-Pag-asa, yung UFO team ng Pag-asa to, normally tinatawag nila itong mga mysterious lights. Misteryosong mga ilaw. Yan. Sa kalangitan. Yan ang sinasabi nila, no. takot ating Which is correct. alamin. Mysterious lights naman talaga. Ito ang gabi ng Di ba? misteryo. Ano naman to? Ayun, oh. Ayun, oh. Yun, oh. Pero hindi to reflection ng ilaw sa loob ng ano, no? Mukhang nakasakay yata siya sa bus. Bus pa to? Ano naman to? Gabi ng Ito. misteryo. Mhm. Hindi daw niya ma-describe. Okay. Huwag kang matatakot. Nanonood ka na, tatakot ka pa. Camera. Okay. Ano pa, ate? Oo. Saan? Saan? Wala nga ilaw eh. Ayun, yun, doon. Talaga, ano yan? Hindi nga maintindihan eh. Hindi mo may describe na mabuti eh. Ha? Sana. Ayun oh. Oh. Okay. Sana. Dali daw, dali. Bilis. Okay.
Saan naman to? Saan lugar to? Hindi ako nagkakamali sa ano to eh. Ito. Ibinabalita yata rito yung, I think ito yung bagyong Yolanda sa Leyte na sinasabi may nagpakita raw dyan. Inilabas ng BBC, ano? Ayan. Okay. Alright. So nire-review rin itong ano, nire-review rin niya yung video. Kaya matras. Okay. Yun eh, oh. Kita na sa likod namin. Maalala ko yung ganitong ulap, yung alam mo sa totoo lang, ano naman talaga to, may scientific explanation naman talaga dito eh. Yung multicolored na mga clouds. Pero para sa akin, strange pa rin siya, mysterious eh. Kasi yung shape na lang, parang shape ng, lalo pag parang shape ng alien ship, ano? Hindi naman natin sinasabi na talagang alien ship, pero mafe-feel na siguro yung energy kung meron dyan, nakakloak yung alien ship, ano ha. Ito pala, kuha pala to sa Baguio City. Ayan. Nakatago sa ulap. Ba't kasi nagtatago pa eh? Ayun. Ilang beses ako nakakita rin. Doon nagpunta kami sa Ciudad Verdadero at yung dito rin sa area ng Mandaluyong may nakikita rin ako. Pero ano, lumilipad yung multicolored na cloud na para siyang ship, alien ship, ano. Okay. What else? Sa Baguio City ito. Anong year kaya ito natin? What else? Ito, anong Session Road to eh. Tama ba? Session Road? Tama, Session Road. So may Jollibee nga eh, Jollibee area, no? Nagawin na ba kayo sa ano? From time to time ba namamasyal kayo sa ano? Sa Baguio? Ayun, oh, ganda. Ayos eh. Multicolor. Tawag dito, iridescent clouds. Okay, what else? Okay, ano pa? Password. Okay. Ano naman to? Parang TikTok to. Di ba meron tinatawag nilang TikTok UFO? Parang movement niya nagtitiktak. O yung ano lang, pagkakuha lang ng camera. Okay, another one. Password natin. Ano naman to? Isabela, Philippines. Ano meron dito? Ayun. Yun, light oh. May light. Okay. Number one. Ano naman to? Oh. Ayun, parang may nakasin ang
Para may mga bintana. Oh. Wow. Okay yun. Ito. Kilala ko tong may-ari ng video na to. Yung founder ng UFO Society of the Philippines, si Katoni Israel. Siya nakakuha nito, I think, year 2000 ba to? Sa Las Piñas. Ito yun. Sa kanya yan, video niya. Walang duda. Ayan. Nag-explain na rin si Tony Israel sa ating program. At binahagi niya yung kanyang experience tungkol dito. Wala silang communication verbally. Wala. Pero sa sa consciousness, yes. Sa mind. So, hindi lahat ng tao nakikita yun. Hindi ko masabi. Maaring nakikita but walang they cannot establish any contact. Parang ganun. And so happened, yung nangyari kay Mr. Israel. Nagkaroon ng So, nalaman niya kagad na-establish na yun. this might be Yes. the manifestation. Yung sinasabi of nga aliens. niya na kailangan I-induct. magpakita kayo. Oo, kita ka ng tumilos gilsa. kayo. So, through mind, Nagkaroon ng connection yan. Yeah. Basta pag nakita ko yung bato na yan, tignan ko siyang gano'n, sisilip. Naabangan ko. Kahit abutin ka na isang oras, wala pa rin activity. Pero unti-unti, although na hindi na napasama dyan sa video, unti-unti, nagkakaroon siya ng activity. Hanggang sa naging intense yung pagpapakita ng iba't ibang kulay ng ilaw. Batid na batid dito ni Paring Ray tungkol dyan. At dito ko rin na-realize na kung bakit ang sighting na ito, in particular, ay kakaiba doon sa sighting na ipinalalabas doon sa Mexico, sa Amerika, sa Belgium, nandun sa Europe. So, Tony, itong mga UFO na ito, pareho ang galaw. Sa research niyo, ganun ba rin ba yung galaw? Speed, Hindi. Kasi yung motion nung pinakikita noon, yung kahit pa sabihin mo yung image niya, no? Yung larawan, makikita mo talagang solid na solid yung pagkakabuho o pagkakagawa. Ngunit dito, iba. Ang sabi nga ng isang eksperto na si Dr. J.J. Hurta, meron daw level ng UFO sightings na masaturing na parang physical na nagmamanifest at meron din, kagaya ng sinabi kanina ni Paring Ray, na more on divine side or spiritual na nagmamanifest. So yun pa rin isa pa rin bagay na dapat natin unawain. Pero yun ang aking gumugulo sa aking isipan kung bakit ang mga ipinakita sa atin dito sa Pilipinas ay kakaiba doon sa mga ipinakikita sa ibang bansa. Gabi ng Ted. Okay, ngayon naman ay ipaparinig natin sa inyo yung wisdom, understanding, yung knowledge na nakalap naman ni Sir Nick ng Paranormal Podcast. At pinaulakan tayo ng ating kahilingan na mag-share siya ng kanyang experience, yung kanyang nasagap na mga impormasyon tungkol sa mga UFO and extraterrestrial beings. Ito yun, ating panoorin itong pagsasalaysay ni Sir Nick ng Paranormal Podcast. Gabi ng Ted. Una, salamat kay Sir Ray at binigyan niya akong opportunity para pag-usapan ko ang aking thoughts at ideas at pagkaintindi sa mga UFO, sa mga alien, sa mga UAP. Ako po si Nick ng Paranormal Podcast. Ako po ay kumakausap sa mga first-hand experiencers tungkol sa kanilang mga experiences sa mundo ng paranormal. Kasama na dyan, syempre, ang mga UFOs, ETs, aliens, at yun nga, ang paparating, supposedly, na UAP disclosure. So, syempre, ang una nating iisipin, ang una nating itatanong ay, meron nga bang aliens? Okay. So, ibalik ko na sa Pilipinas, taong 2000, sa Las Piñas, merong recorded UFOs na nakunan sa camera. At ito pa ay inaral ng UN, inaral rin ng Pag-asa, tinignan nilang footage kasi kumbaga it is proof na
meron na-capture sa camera. At syempre, di lang yun ang time na na-capture. Pero, i-example ko lang yan para alam nyo na, yes, maraming cases na nakukunan ang mga UFO, unidentified flying objects, di ba? So, sa tingin ko, hindi malayong merong aliens kasi sino magmaman, sino mag-drive ng mga yon. And, kumbaga kung iisipin lang natin ang ating cosmos, ang ating mundo, merong tinatalang hundreds of billions of galaxies sa ating cosmos. At sa hundreds of billions na yon, marami pang planet sa kumpara sa bawat butil ng buhangin sa planeta natin. Ganun karaming planeta. And kung isipin mo, sabihin mong sa ating 12 planets sa ating solar system, may isa na nag-form ng life na alam natin. So, what are the chances na sa dami ng galaxy na yon, sa dami ng planets na yon, na may mabubuong life? Intelligent life? Intergalactic life na nakaka-travel sila through the solar system to the galaxies? That is another question. Pero the thing is, merong life out there na hindi lang natin na-inspect o hindi pa natin na-perceive ng sarili nating gadgets or sarili nating technology. So, may babalik ko sa podcast. Inakailan na ba akong kausap sa mga taong merong experiences sa mga ET, sa mga aliens na sinasabi natin. May ilan dyan sinasabi na sila ang ating future. Tayo ang past ng mga aliens. Eventually, mag-evolve tayo into what they might look like. The Greys, possibly daw. May iba rin naman na nakakita na sila ng aliens sa Earth, sa Pilipinas. Particularly, merong isang kwento sa Baguio na mukhang reptilian ang kanilang nakita. Posibleng hindi alien yun, posibleng hindi extraterrestrial, posibleng ultra-terrestrial. So, iba na naman concept yun na probably millions of years ago or hundreds of thousands of years ago, nagkaroon na ng contact ang mga ET sa atin. At mahahanap nyo ito sa mga likha at mga libro nila Paul Wallace, nila Mauro Biglino, at pinag-uusapan nila yung tinatawag nilang paleo contact. At kumbaga kung nandito na sila dati pa, hanggang ngayon nandito sila. So yun yung sinasabi ng ultra-terrestrial. So nakwento rin yun. Nakwento rin sa akin na merong communication ang mga ET sa ibang gobyerno or ibang portions ng gobyerno or ibang controlling portions ng society, not necessarily ang governments. And alam ito nung iilan. Kaya kung sinusundan nyo ang mga UFO news sa US, makikita nyo slowly naglalabas sila ng information. But I feel smokescreen yun for bigger issues, pero meron silang nilalabas na information. So sa tingin ko meron talaga yun. Meron na hindi pa lumalabas na episode na merong naka-photo ng mga UFO na sabi niya nung nakita niya yung nangyari sa Mayon recently, nung may nakitang streak of light, sabi niya ganun kulay yung nakita niya. And meron siyang pictures na shinare sa akin. So kayo maghusga pag nakita natin to sa isang past guest natin, share na to yung kanyang experience with UFOs at na-capture niya sa photo na UFOs. Ang question ay, hindi kung meron, ang question ay, bakit? At dyan papasok yung nasasabi nilang agenda. Ano nga ba yung agenda? And ang pagkaintindi ko, ang nakwento sa akin ng isang guest rin na maraming faction ng ETs, maraming faction ng extraterrestrials and ultraterrestrials, yung mga undersea, under earth. And may kanya-kanya silang agenda. May kanya-kanya silang motivations sa pag-udyok sa atin na magkaroon ng disclosure, magkaroon ng realization na nandito sila. O matagal na silang nakikialam, parang ganon. And kagabi lang, meron akong kausap at napag-usapan nga namin kasi meron siya experiences with entities that are of this earth and that are not of this earth. So doon pumapasok ng extraterrestrials at posible interdimensionals, cross-dimensional entities. And sabi niya nga, meron silang aggressive behavior towards us. At minsan meron silang mga ginagawa na para sa atin, mali,
abductions, hindi nire-respect ang autonomy natin as human beings. Pero sabi ko nga kagabi na baka yung concept of autonomy, the concept of protecting your space, energetic space, personal space, is a concept that was brainwashed into us by our religious beliefs, by our belief systems. What if sa universal law, sa cosmic reality, meaning yung batas nila na yung dynamics sa cosmos, hindi ganon. At sinasabi nila siguro na para sa amin, hindi namin susundin yung sarili, yung batas nyo dyan sa earth nyo, susundin namin yung cosmic dynamics na nag-work for us. And that's why sabi nga na there really are some things we might not understand yet. Kasi meron pa tayong conditioning na kailangan i-adjust. Naalala ko yung nakwento yun ng isang past guest na sabi niya na pag may nakita kang UFO na dumating, huwag kayo sumakay. Kasi hindi nyo kailangan yun para maisalba kayo. Siyempre, ang tatanungin natin usually, nandyan ba sila? Nandyan ba ang mga aliens? Pero sa tingin ko, ang tamang tanong dyan ay, handa na ba tayong makita ang sarili natin? Ngayong alam nating tinitignan din nila tayo. Naisip ko rin lang na ito yung aking pananaw na andito sila hindi para gawing madali ang buhay natin, kundi para imulat nga ang mata natin na ang disclosure ay hindi tungkol sa kanila, tungkol ito sa atin. Para malaman natin sino tayo at makita natin na lahat ng mga mababaw nating problema, yung mga away ng mga bansa, yung mga away ng mga lahi, yung mga away ng religion, outside looking in, mababaw to ng mga issue. Ang mas malaking issue is, ano nga ba tayo sa universe? Ano ba ang role natin? Bakit nga ba tayo nandito? And I think that bigger perspective of reality is eye-opening at mapapaisip ka kung worth it pa ba ito mga pinag-aawayan natin ngayon sa ating buhay dito ngayon. So bakit nga ba important ang disclosure? Sa tingin ko kailangan to dahil kailangan natin malaman na hindi lang tayo and ang reason na nandito sila or nagpaparamdam na sila or nakikita na natin sila is because ito'y salamin na nilalagay sa harap natin para magising tayo. Pero alam ko naman, marami sa inyong nanonood kay Sir Ray, iniisip nyo or sa mga bago lang na nanonood, iniisip nyo, bakit nga ba? Para saan ba? Bakit nga ba tayo mag-aabala kung nandyan nga sila? Marami pa akong kailangang isiping bagay sa bahay, mga gastusin, itong politika and all that. And I think yun nga ang rason kung bakit sila nandyan. Nandyan sila para iharap sa atin ang salamin at matauhan tayo at magising tayo na hindi tayo nag-iisa sa mundo. Hindi tayo nag-iisa sa universe. Gabi ng Misteryo. Ngayon naman, nahingan natin ng kanyang maigsing sharing of experience si Brother Rizaldi or si Brother Rizaldi ng LCF Paranormal. And binigyan natin siya ng mga katanungan at narito ang kanyang mga kasagutan sa mga tanong na yan, na ibinahagi rin sa atin dito sa ating programa, Gabi ng Misteryo. Ito, panoorin po natin si Brother Rizaldi ng LCF Paranormal. Gabi ng Misteryo. What's your wisdom about the extraterrestrial? Are they to destroy Earth or help humans evolve to higher vibration? Sa palagay ko, hindi sila pumunta rito para wasakin ang mundo. Maaaring inaaral nila tayong mga tao. Ibig sabihin, mas advanced sila sa atin. Tinitingnan nila at inaaral nila kung ano ang mga kakayahan nating mga tao. Maaaring nakikita nila kulang ang sangkatauhan sa mga kaalaman pagdating sa teknolohiya. Kaya maaari kaya sila narito ay tinutulungan nila tayo na mas mapaunlad natin ang ating teknolohiya. Higa nga, para mas lalo natin mapalaganap yung ating mga
kaalaman, di lang mga tao. Naniniwala ako yung mga ganong teknolohiya galing sa mga naunang nilalang. Kung isipin natin, yung mga UFO sightings, yung mga nakakakita ng UFO, makikita ninyo kung gaano kabilis lumipad yung UFO na yun. Dahil yun ay sa technology ng mga aliens. Maaaring kaya sila napunta rito para tulungan nila tayo. Naniniwala ako. Kaya kung bakit napunta sila rito para tulungan nila tayo na mas lalo nating mapalaganap yung teknolohiya na kung anong meron sila. Have you ever seen an alien or ET in wakeful state or in sleep dreamlike state? Kung nakakita na ako ng alien, hindi pa. Sa panaginip, nakapanaginip ako noong bata pa ako. Nakapanood na ako ng araw sa mga telebisyon na mga alien, yung mga UFOs. Meron na noon mga araw. Dahil sa hilig pinong manood ng mga gano'n, nung kabataan ko, minsan na naginip ako. Sinundan ko daw yung UFO na yon. Habang bumababa, nakatago daw ako doon sa may isang malaking puno. Nakasilip lang ako ng dahan-dahan kasi natatakot ako baka makita ako ng mga alien. Kasi nakita ko may maliwanag na galing doon sa ilalim ng flying saucer. Flying saucer pa noong araw tawag na rin ng UFO. Yung pagkabukas na gano'n, malakas na liwanag ang lumabas. Tapos, maya-maya, habang nawawala yung liwanag, meron ako nakita roon na dalawang matangkad. Tapos, mahaba yung mga kamay. Mahaba yung mga braso. Tapos, lingon-lingon sila. Tumago ulit ako kasi nga, dumilingon sila, baka makita nila ako. Lumakad sila palayo. Then, susunod na sana ako doon sa kanila. Pagtayo ko doon sa may puno, para sundan sila, ginising naman ako ng nanay. Ayun, hindi ko sila nasundan. Hindi ko nakita ko sa sila pumunta. Did you experience an alien abduction, astral travel, meeting with aliens? Hindi ko pa na-experience ang alien abduction. Hindi ko na-experience yan. At ayoko ma-experience. Ang astral travel ay hindi ko pa rin na-experience yan. Pero gustong-gusto kong gawin yan. Kaso natatakot ako. Baka mamaya, makaalis nga ako, hindi naman ako makabalik. Kaya ayokong gawin para subukan ang astral travel. Napaka-delikado ng astral travel kung wala kang alam. Will you be afraid if ever you see them? What will you do? Kung makita ko sila, magpakita sila sa akin, sa totoo lang hindi ako matatakot. Pero ang first impression ko, magugulat ako. Maaring ang ikatakot ko, yung makita ko yung itsura. Siyempre, iba itsura nila eh. Kaya yung first impression ko, pag nakita ko yun, maaring magulat ako at yun ang ikatakot ko. Pero siguro sandali lang yun. Mawawala agad yung ganung gulat. Gaya na sinabi ko, hindi ako matatakot. Gagawin ko, kakausapin ko sila sa lengguwahe natin. Alam ko na maintindihan nila yung kung ano yung sasabihin ko. Kung ano yung sagot nila, hindi ko maintindihan. So, kung maintindihan nila kung ano yung sasabihin ko sa kanila, maaaring kausapin nila ako through telekinetic. Kausapin nila ako sa isip at maaaring sumagot na rin ako sa kanila sa isip. Do you believe these ETs or aliens help ancient Earth civilizations in building colossal structures like pyramids, Stonehenge, and other giant stone artifacts around the world? Oo naman, naniniwala ako. Tumulong ang mga aliens sa mga tao para makapag-build sila perfect na pyramid. At ang engineer at ang architect nito ay sila. Siyempre, naniniwala ako. Kasi nung mga unang panahon na yun, pag binalikan mo yung ancient civilization,
wala pa namang aral ng mga tao, no? Wala pa maaaring mga engineer, architect ng mga ganon. Eh, wala nga mga building ng araw, yung mga panahon nila. Bahay nga nila, di ba, puro mga bungalow lang. Oh, nagawa din sa bato. Oh. So bali, yun ang building nila ng araw, yung mga bahay-bahay lang. Pero sabihin mo yung mga malalaking buildings, wala pa. Mga arkitekto talaga. Kaya naniniwala ko na sila tumulong. Lalo na yung mga Stonehenge, ang lalaking bato nun. Tapos perfect ang pagkakalagay. Kung magagawa ba ng tao yung ganang kalalaki? Kahit magtulong-tulong ka na sobrang bigat. If they invite you to join them in their mission or task, are you willing to be of them? Kung ako may invite, tapos para mag-join sa kanilang mission dito, ay hindi ako basta sasama, hindi ako basta sasali o mag-join sa kanila dahil una sa lahat, hindi ko alam kung ano yung batas nila. At pangalawa, aalamin ko kung ano yung pakay nila o mission nila dito sa akin. Kung ang mission nila dito ay para durugin ng sangkatauhan o gawing alipin ng mga sangkatauhan, eh maliwanag na hindi ako sasama sa mission nila, no? Pangalawa, kung ang mission nila ay tulungan ng mga sangkatauhan para sa makabagong teknolohiya o mas lalong mag-evolve ang teknolohiya ng mga tao, ay sasang-ayon ako. At ang sagot ko ay oo, magjo-join ako sa kanilang mission at sa kanilang task. Basta doon ako sa pangalawa. Ang intention nila is palaganapin nila yung pag-evolve ng teknolohiya ng sangkatauhan. Sangayon ako. Maraming salamat po. Gabi ng Ted. Okay, so nakita pa rin ninyo itong UFO sightings na compiled sa Pilipinas. And still, kayo, kung meron kayong pagkakataon, total, meron na tayong mga sariling mga cellphone, mga gadget, i-try lang po ninyo na kumuha sa kalangitan. Baka meron kayong mahagipan. And i-share ninyo sa ating program sa Gabi ng Misteryo. But of course, sa ibang bansa ay patuloy pa rin natin na antabayan itong mga inilalabas na recordings ng Amerika tungkol sa mga UFO, and especially ay ito'y bilang paghanda na rin kung sakasakali ang tinatawag na open contact sa mga extraterrestrial beings. So, harinawa ay nabigyan namin kayo ng mga impormasyon na nakatulong sa inyo, madagdagan ang ating kaalaman, hindi lang po sa akin, kundi sa ating lahat, tungkol sa existence ng mga galactic beings or extraterrestrial beings. Hindi na po natin maikakila. Nandiyan po sila sa ating kapaligiran at marami na rin po mga sightings, mga evidences. Ang initin na lang po natin ngayon ay yung sinasabing alien contact o yung pagkikita ng tao sa mga alien beings. Abangan pa rin po ninyo sa Gabi ng Misteryo, alas 10 ng gabi, tuwing Sabado sa DZRH. Kaya walang absent. See you all. Salamat. Gabi ng Ted.